Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Target ng DSWD na tapusin hanggang Huwebes ang pamamahagi ng 15,000 pisong tulong sa rice retailers na apektado ng price cap. Sa gitna ng isyu sa bigas, wish daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kaarawan. Maayos na ang problema sa agrikultura. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang agrikultura ang isa sa mga pinakamalaking hamon sa Administrasyong Marcos. Ang birthday wish nga ng Pangulo. Maging maayos na ang agrikultura. Kabilang sa problema ang mataas sa presyo ng bigas na pinatawanan ng gobyerno ng price cap at sinabayan ng 15,000 pesos. Last Saturday, nagsimula no sila na magbigay ng tulong sa ating mga retailer at parang nagkaroon naman ng effect na yung iba na ayaw magtinda muna ng kanilang bigas ay dahan-dahan lumalabas na dahil nakakasiguro sila na kahit papano meron silang matatanggap para kapalit dun sa kung malulugi sila. Sa ulat ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, hanggang kahapon nasa mahigit 4 na retailer pa lang ang nabigyan ng tig 15,000 pesos sa kabuang mahigit 5,000 retailer na nasa listahan ng DTI sa buong bansa. Pero bumibilis raw ang pamahagi at target nila itong tapusin hanggang sa Huwebes. Sinisigurado sa atin ng DILG at ng DTI na yung monitoring nila, and pag nagbibigay rin kami ng rice subsidy, yung livelihood grant, ini-emphasize rin natin to make sure na sumusunod sila sa alituntunin. We remind them. Ilang ekonomista ang kumwestiyon sa price cap dahil lalala pa raw ang hoarding at lalong magkukulang ang supply. Tinanong ang Pangulo kung hanggang kailan niya ito balak ipatupad. Alam niyo, pag may sinabi akong sagot dyan, yung preso susunod dyan. Lahat yan, sasabihin ko, pag sinabi ko na whatever, mag-a-adjust lahat. Kaya hindi magiging effective yung price cap. So, tignan na lang natin kung paano ang takbo. Personal naman tinanggap ng Pangulo ang implementing rules and regulations sa IRR sa pagpapatupad ng Agrarian Reform Emancipation Act, kung saan hindi nasisingilin ang utang na may mahigit 600,000 benepisyaryo na agrarian reform. Kasabay nito, ang paglagda sa isang kautusan na nagpapalawig sa moratorium para sa pagtigil ng pagbabayad ng iba pang mga benepisyaryong hindi nasaklaw ng Emancipation Act. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Biyaheng Singapore bukas si Pangulong Bongbong Marcos para sa 10th Asia Summit. Pero bukod dyan, manunood daw muli ang Pangulo ng Singapore Grand Prix na naging ugat ng mga batiko sa kanya noong nakaraang taon. At yan po ang tinutukan ni Jonathan Andal. Sa ikatlong beses bilang presidente, balik Singapore bukas si Pangulong Bongbong Marcos. Sakto sa kanyang ika-66 na kaarawan bukas, September 13. Sabi ng Malacanang, dadalo muna ang Pangulo sa 10th Asia Summit na inorganisa ng think tank na Milken Institute. Ibibida raw ng Pangulo sa mga economic manager at business leaders dito ang ginagawa ng kanyang administrasyon para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino sa kabila ng mga hamon sa mga nangyayari sa mundo. Makikipagpulong din daw ang Pangulo sa ibang business leaders para palakasin ang ugnayan natin sa ekonomiya at ang posibleng partnership ng Pilipinas at Singapore sa ilang industriya. Pagtapos niyan, mananatili pa rito ang Pangulo hanggang araw ng Linggo. Bago umuwi ng Pilipinas, manonood muna si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Formula 1 Singapore Grand Prix 2023. Inimbitahan daw kasi siya ng Prime Minister ng Singapore na si Lee Hsien Loong. Matatandaang noong nakaraang taon, binatikos ang Pangulo nang manood din ito ng F1 race sa Singapore ilang araw matapos manalasa ang bagyong Karding. Pero sagot noon ng Pangulo, paraan niya yon para makipag-usap tungkol sa negosyo at pamumuhunan para sa Pilipinas. Mula rito sa Singapore, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 Oras. Maituturing na nasa sentro ng pagprotekta ng Pilipinas laban sa mga umaangkin sa West Philippine Sea ang Pag-asa Island. Pero ang isla, kulang-kulang sa pasilidad, pati sa supply ng mga gamit at pagkain. Ang mga estudyante nga, walang guro at aminado silang kulang ang kanilang natututunan. Mula po sa Pag-asa Island, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Emil, kung mag-iikot ka dito sa Pag-asa Island sa Kalayaan, ang una mong mapapansin ay yung mga sira-sira mga pasilidad, katulad ng mga sirang eskwelahan na katiwangwang simula pa nung manalasa yung bagyong Odette noong 2021.
December 2021 nang bayuhin ng bagyong Odette ang Pag-asa Island. Binabayo ng malalakas na hangin ng isla at halos wala nang makita sa kapaligiran. Nagliliparan ng mga yero at halos mabunot na ang mga puno. Halos 2 taon na nakakaraan pero aakalain mong kahapon lamang ito nangyari kung ang mga pasilidad dito ang titingnan. Ang munisipyo tinutubuan na ng damo. Ang eskwelahang ito nakatiwangwang bagaman may ginagawa ng maliit na gusali sa katabi nito. Pero hindi lamang pasilidad ang kulang. Dito, may mga estudyanteng nakauniforme pero walang guro. Medyo labo-labo na dito mula grade 1 hanggang grade 10. At sa ngayon, wala pang teacher, nag-aabang sila. Kanya-kanyang basa ng kung ano-anong libro ang mga bata. Anong ginagawa niyo dito? Nagsusulat po. Nagsusulat. Sino may sabi magsulat kayo? Si Ma'am po. Si ma'am, susulatin niyo daw muna yan. Opo. Tapos, nababasa mo na ba yan? Basahin mo daw. Hindi ka ba nababasa? Hindi mo ba nababasa? Tanging teacher aid lamang ang umaalalay dahil hindi pa nakakarating mula Puerto Princesa, Palawan ang mga naka-assign na guro dito. May mga graduating student na aminadong kulang ang natutunan nila. Ipinapadala lamang sa kanila ang mga module na inaaral nila. Hindi ko po alam ko pag nag-graduate ako ng grade 10, pagpasok ko ng grade 11, hindi ko po alam kung paano ko Papatawag namin pati yung teacher in charge bago yung DepEd para malaman ho natin kung anong dahilan, bakit hanggang ngayon di pa sila nakakaakyat. Pero hindi lamang sa edukasyon kulang, may isang clinic lamang dito na may 2 midwife. Mga pang first aid lang po. Dito? Mm-mm. Paano pag halimbawa na-stroke yung mga Na-stroke, sir. Ibababa, sir. Air evac po yung gagawin po doon. Pahirapan din ng supply, depende kung may biyahe pa sa isla. Nakaranas na kami ng Pasko, walang mga handa sa New Year. Ano ginagawa niya pagka ganun? Wala, sir. Bigas, kanin lang. Kanin Sardinas. Simple ang pamumuhay dito. May libreng wifi ang DICT, kaya sa hapon, dito sa punong ito nag-iipon-ipon ng mga taga-isla. Sa gabi, may nagvi-videoke. Sa araw, may mga batang nangangawil. Sa di kalayuan, tanaw ang barko ng China Coast Guard. Sa gabi, pipintig-pintig ang ilaw galing sa mga barko ng China. Paalaala na hindi ito ordinaryong pamayanan at nasa gitna ito ng agawan ng mga teritoryo sa kalayaan ng iba't ibang bansa. Tugon naman ng DepEd Palawan Emil ay pareho lamang yung itinuturong curriculum sa mga estudyante dito at magdadagdag sila ng isang guro para sa English o Mathematics, dagdag doon sa 4 na naka-assign na dito. Patuloy pa rin natin kinukuha ang panig ng DOH Palawan Emil. Maraming salamat, Joseph Morong. Noong Hulyo pa lang daw ay alam na ni dating Finance Undersecretary Cielo Magno na pinasisibak siya ng Malacanang. Gayunman, pinili pa rin daw niyang magsalita dahil naniniwalang imbis na makatulong, problema raw ang hatid ng umiiral na rice price cap kahit alam niyang ikatatanggal niya ito sa pwesto. At yan po ang tinutukan ni Maki Pulido. Nang ipatupad ang price cap sa bigas, ito ang graph ng Basic Law of Supply and Demand na pinost ni dating Finance Undersecretary Cielo Magno. Ipinapakita sa graph na maaaring magka-shortage sa supply ng bigas dahil sa price cap. Kahit daw alam ni Magno na ikasisibak niya ang post na ito, ginawa pa rin niya ito. Hindi naman pwedeng manahimik na lang ako para magstay ako as Undersecretary. It's just a title. I think for me, mas importante yung serbisyo at yung difference na nagagawa natin sa lipunan. Ayon kay Magno, noong Hulyo pa lang ay pinasisibak na siya ng Malacanang kay Finance Secretary Benjamin Diokno. Hindi raw kasi supporter si Magno ni Pangulong Marcos. Tinanggap lang naman daw niya ang alok noon ni Secretary Diokno para makapagsilbi sa bayan. The number one consideration for me when I said yes to him is that regardless of who's in Malacanang, the interest of the people remain the same. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Diokno pero nauna nang sinabi ng kalihim na pansamantala lang naman ang pagkuha nila kay Magno sa akademya. Samantala, paliwanag pa ni Magno, posible ang shortage dahil maaaring mag-hoard ang may kayang mamili ng marami habang aayaw muna ang mga negosyanteng mag-angkat dahil kailangang ibenta ito sa mababang presyo. Mahal daw ang bigas ngayon sa world market habang hindi sapat ang ating local rice production. Kaya dapat daw i-lift na ang price cap sa lalong madaling panahon. They should really need to lift the price cap
dahil wala talaga itong magandang maidudulot sa atin. Unless gusto nating humantong sa pagkakaroon ng pagrarasyon ng bigas na nangyari na noong 70s. Isang pangmatagalang solusyon sa krisis, ayon kay Magno, ay tunay na suporta sa sektor ng agrikultura. Sa kabila ng price cap, dumaraing hindi lang mga mamimili, kundi maliliit na negosyante. Kaya ang dating 10 pesos per order ng rice sa karinderya ni Romeo, 12 pesos na. Hindi na lang niya tinaasan ang singil sa ulam, pero binawasan ang kada takal. Kung kami po ay restaurant na affordable yung mga kumakain, pwede po kami magtaas. Tulad sa amin na mga tindera lang sa palengke. Ang pinagdaraanan ni Romeo, siya ring nararanasan ngayon ng maraming karinderya ayon sa Philippine Association of Sari-Sari Stores and Karinderya Owners. Hindi lang naman daw kasi bigas ang mahal, kundi pati karne, gulay, LPG, rekado, maging plastic na pambalot. Kaya mataas ang puhunan pero di pwedeng taasan ang benta. Hanggat maaari, kami umaaray, wag din namin ipasa sa kanila yung sakit. Sa kabilang dako, naglabas naman ng resolusyon ng Metro Manila Council para maghayag ng suporta sa EO 39 ng Administrasyong Marcos. Laman ng resolusyon ang tulong na ipagkakaloob ng mga lokal na pamahalaan sa mga retailer, bagaman hindi magiging uniform ang ipagkakaloob ng mga LGU. Ang krisis ngayon sa bigas parang naranasan na noong 2018 ayon sa Federation of Free Farmers. Ayon sa FFF, bago pa lumala ang problema, dapat daw bigyan ng suporta at gamit ang mga magsasaka. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pinawalang sala ng Pasig Regional Trial Court si Rappler CEO Maria Ressa at ang Rappler Holdings Corporation sa kasong tax evasion. Ang kaso, isinampa noong 2018 dahil sa hindi umano tamang pagdeklara ng sales receipts ng Rappler mula sa inisyo nitong Philippine Depositary Receipts o PDR at hindi umano pagbabayad ng mahigit 294,000 pesos na value-added tax o VAT. Sa desisyon ng Pasig RTC, sinabing ang PDR ay hindi naman ibinenta ng Rappler para kumita kundi bilang pagkuha ng investment. Kaya hindi raw kailangang magbayad ng Rappler ng VAT para rito. Ito ang panglima at panghuling tax evasion case na isinampa kay Ressa sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nauna nang pinawalang sala ng Court of Tax Appeal si Ressa sa 4 pang tax evasion cases. It took almost 5 years. Pero nandun. Finally, we were acquitted. Despite the political harassment and the intimidation, we held the line, we continued. We had to have faith despite all of the bad that we could see. The cases were filed against us to try to prevent us from doing our jobs. Sa pangambang malagay sa panganib dahil sa pangharas ng China, tuluyan ng ibinenta ng ilang mangingisda sa Zambales ang kanilang mga bangka. Talo na rin daw kasi sila sa kita, lalo't wala na raw kasiguruhan ang pangingisda sa Scarborough Shoal na bantay sarado na raw ng China Coast Guard. At nakatutok si June Veneracion. Hitik sa yamang dagat. Yan ang dahilan kung bakit binabalik-balikan ng mga mangingisda ang Scarborough Shoal o kilala rin sa tawag na Baho de Masinloc. Kung dati, malayang nakakapangisda ang mga Pilipino at iba pang lahi sa loob ng bahura. Nag-iba ang lahat nang makontrol na raw ito ng China Coast Guard. Kahit pang malinaw na nasa loob ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Naging karaniwan na karanasan na lang ng mga mangingisda sa Masinloc ang ipagtabuyan at gipitin ng China. Marami sa mga residente ng Masinloc, Zambales ang umaasa sa pangingisda. Kaya malaking epekto talaga sa kanila na hindi makapalaot at makapunta sa Scarborough Shoal. Pero marami rin naman sa kanila ang mas gugustuhing mangisda na lang daw sa municipal waters kesa makipagsapalaran at malagay sa peligro sa Scarborough Shoal. Mas malaking problema talaga sa Scarborough dahil andun yung mga kaaway. Kaya kayo, dito lang? Oo, dito na lang kami sa tapat-tapat na lang. Kaya ko na doon, sir. Baka hindi ko na makita yung pamilya ko. Nanghirap na doon mag-anuhan sa palaran. Ang pinagbibili lang namin sa kanila na huwag silang umapot dun sa conflict na area dahil maliliit yung mga bangka namin, hindi pwedeng kalabanin yung mga Chinese Coast Guard. Si Mario, ibinenta na lang ang 3 niyang malalaking bangka dahil wala ng kasiguruhan sa Scarborough. Doon kasi naranasan daw niyang tapatan ng mga Chinese na armado at palayasin kahit wala pa silang huling isda. Sa ngayon, kumuha na lang siya ng pwesto sa palengke para magtinda. Malaki panghihinayang dahil malaki ang kita doon eh. Kasi ang naging problema lang nga kung mauulit-ulit yung gano'n na
Palayasin ka na naman na wala kang dala kahit na isang pirasong isda, logi na naman. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Kinwestiyon sa Senado ang pag-aligid ng eroplano ng Amerika habang nangyayari ang panggigipit ng China sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang depensa ng Department of National Defense sa pagtutok ni Mav Gonzales. Aali-aligid ang Poseidon aircraft na ito ng US Navy habang nangyayari ang panibagong panghaharas ng China sa resupply mission patungong Ayungin Shoal. Ito ang kwenestyon ni Senador Robin Padilla sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense. Kinumpirma ng DND na nasa himpapawid noon ang US Navy aircraft at coordinated ito sa Armed Forces of the Philippines. Ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon ng US at Philippine Armed Forces. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Hindi rin daw nakialam ang eroplano ng Amerika sa nangyaring patintero ng mga barko ng China at Pilipinas. Yung Poseidon po, yung P-8, yun po hindi naman talaga tactical aircraft po yun. Pagkakaiba lang po ay merong surveillance capability at merong ilang anti-ship na kargamento. So hindi yun yung aeroplanong panggera talaga. Tama po sir, pang maritime domain na awareness po siya na capability. Technically, hindi po siya warplanes. Sabi ng isang maritime expert, walang illegal sa ginawa ng Amerika at Pilipinas. Meron po siyang freedom of navigation and overflight doon. Wala pong nababiolate na international law sa paglipad niya doon at pagpanood doon sa mga nangyayari doon. Yan nga po yung function ng maritime domain awareness para malaman kung ano nangyayari sa lugar. Sabi ni Batong Bakal, kung magkaguluman sa West Philippine Sea, dahil yun sa ginagawa ng China dahil nagtitimpi ang Pilipinas. Sa loob po ng 6 na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Kinaya nga po natin ng 6 na taon na walang kano eh. Bakit tayo may kano ngayon? Ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo pinatindi ang mga dangerous maneuvers at halos mabangga ang ating Coast Guard. Ito po yung na-record na nangyari, nag-umpisa mangyari bandang 2021. Diyan po talaga yung increase ng pressure laban sa Pilipinas. Lagi po silang mayroong at least 2 o 3 warships na nakastasyon sa bawat isa dun sa 3 military bases nila dyan. Fiery Cross, Mischief Reef at Subi Reef. Hindi na po yun nagbabago. So, kumbaga, dihado na talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yon even before dumating po itong mga Amerikano. Kung wala ba yung presence na US aircraft doon, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel at saka yung mga civilian personnel na nandun sa Unay sa May na Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang may eye in the sky na nanunood ng buong pangyayari. Sabi naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, dapat gamitin natin ang mga kaibigan at kaalyado natin para palakasin ang claim natin sa West Philippine Sea. Hindi po natin kayang gawin ito na mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kaalyado, whether we like it or not. Nangako rin si Zubiri na daragdagan ng Senado ang pondo ng militar at Philippine Coast Guard sa 2024. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, inulan at binaha ang ilang lugar sa bansa ngayong araw. Maging handa pa rin dahil posibleng ganyan pa rin ang panahon bukas kasabay ng patuloy na pag-iral ng isang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung low-pressure area sa labas ng PAR na namataan kahapon, lumalayo at hindi na ho inaasahang makakaapekto pa yan sa ating bansa. Pero nananatili naman sa loob ng PAR ang isa pang LPA. Huli ang namataan ng Pag-asa sa layong 710 kilometers east ng Itbayat, Batanes. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa ngayon, pero posible pang magkaroon ng pagbabago kaya laging tumutok sa updates.
Umaabot naman ang trough o extension ng LPA na yan sa ilang bahagi ng bansa. At hinahatak din nito ang hanging habagat na siyang magpapaulan sa maraming parte sa bansa. Base sa rainfall map ng Metro Weather, malaking bahagi ng Luzon pa rin ang uulanin bukas. May malalakas na ulan lalo na sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa. Kaya maging alerto ho mga kapuso sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, katulad po ng naranasan natin kanina, may tsansang maging maulan ulit bukas sa ilang lugar. At dito ho sa Caloocan, Quezon City at Marikina, nakikita natin kanina na nag-o-orange ang kulay. At ang ibig sabihin ho niyan ay heavy rains. Kaya posible ang magtuloy-tuloy sa hapon kung kailan ho yan lalakas din ang pag-ulan. Para naman sa mga taga-Visayas, malawakan ng ulan lalo na po sa hapon. May matitinding ulan sa Samar at Leyte provinces, pati ho sa Central Visayas, Cebu, Bohol at Negros provinces. Halos ganyan din sa Mindanao kung saan maraming lugar ang posibleng makaranas ng matitinding pag-ulan. Yung mga may red at orange na highlight ho sa ating rainfall map dito, ang ibig sabihin yan ay heavy to intense rains. Ang mararanasan ho dyan lalo na sa Zamboanga Peninsula, Barm at Agusan del Sur. Posible rin ang intense thunderstorms kaya magdoble ho ng ingat. Gaya ng nangyari sa Davao City, kung saan kasabay ng mga pag-ulan na nagpabaha sa kalsada, nahagip din sa cellphone video ang aktual na pagtama ng kidlat. Mabuti na lang at hindi ito tumama sa mga residente at walang naiulat na nasaktan. At yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Hindi na lang sa Itbulaga magpapasaya si Yorme Isko Moreno dahil malapit na rin siyang mapanood sa primetime. At bonus pa dahil makakasama niya ang anak na si Joaquin Domagoso. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Yorme Isko Moreno is back sa pag-arte. Nag-taping na nga siya para sa upcoming GMA Public Affairs Action Adventure Series na Black Rider, kung saan makakasama pa niya ang kanyang naka na si Joaquin Domagoso. At ang kanilang role, mag-ama rin. Ang nakaka-excite kasi yung bumalik ka sa pag-arte, alam naman ng lahat na ito talaga ang naging tulay ko para makaangat sa buhay, and that is through GMA7, that's entertainment. And I think Kuya Germs will be happy now again, me doing a lot of things in GMA. Tulad daw ng ginagawa niyang segment sa Itbulaga na G sa Gedli, malapit din daw sa puso ni Yorme ang gagampan ng papel na si Tiagong Dulas. Kaya raw agad niyang tinanggap ang proyekto. Malapit din sa puso ko yung pagtulong sa mga naapi, nahihirapan sa buhay. So in character, we've been doing that for like more than 2 decades. And as I have said before, it's good to be home with GMA. Mas naging espesyal pa sa mag-ama ang kanilang first taping day dahil sa Quiapo, Maynila ang kanilang location. Kaya at home daw sila with the Manileños. Pero ang malaking tanong for Joaquin, Nininervyos ka ba pagka-eksena mo si Papa? True. Hindi. Totoo ba? Easy lang. But then of course, it's my dad who's watching me. So, naiisip ko rin yun. Oh my God, dito pala si Papa. at dahil action-packed ang series, Yorme, mapapasabak din ba kayo sa action scenes dito? Malamang. Mag-aral lang konti. Siya, nakapag-training na eh. Diba? Nakita ko yung mga training niya eh. Mga barilan, mga rolling on the floor. So ready kang gawin ito sa Black Rider? If anything, pag may gagawin si Papa, ako na magsasalo sa mga eksena niya. Yan ah. I got you. si Black Rider Ruru Madrid natutuwang makatrabaho for the first time ang mag-amang Domagoso. Sobrang nakakataba po ng puso na yung mga dating tinitingala ko na mga artista, ngayon po nakakatrabaho ko na po sila. Makakasama rin ni Ruru sina Kylie Padilla, Katrina Halili at Yasi Pressman na leading lady rin ni Ruru sa movie na Video City, Be Kind, Please Rewind, under Viva Films and GMA Pictures na ipalalabas na sa mga sinihan sa September 20. Ibang klaseng story naman siya kung dito po ma-action, dito talagang paghihigante.
Doon naman talagang ibabalik tayo sa 1995. Kumbaga nostalgic siya. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Walang inatrasan at puno ng good vibes ang Power Coach at SB19 member na si Stel sa Fast Talk with Boy Abunda. Nag-special mention pa si Stel sa atin na malaki raw ang ambag sa success ng kanilang grupo. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa hot seat ni Tito Boy sa Fast Talk with Boy Abunda sumalang si The Voice Generations coach and SB19 member na si Stel. Sabi ng boy group Power Coach, never in his wildest dreams nga raw for him na maupo sa iconic red chair. Kasama ang kapwa coaches na sina Billy Crawford, Julian San Jose at Chito Miranda. When this project po approaches me, sabi ko, bigatin to. Like parang hindi ko alam paano ko to iti-take, but with the help of my group, my team, my family, sila yung nagpakita at nagparamdam sa akin na you really deserve that spot. Lahat daw ng na-achieve ng kanilang grupo ngayon ay sa tulong ng kanilang fans, ang 18s. Kaya sa gitna ng tinatamasang tagumpay ng tinaguriang P-Pop Kings, may paalala sila sa kanilang mga sarili. So, kung hahayaan namin na umabot sa ulo namin yung yabang, I'm sure kung gaano kabilis yung pagangat namin ngayon, ganon din kabilis yung paglagapak namin sa lupa. Sinariwa naman ni Stel nang minsang ma-meet ang K-pop superstars na BTS nang sumali raw sila sa isang competition sa South Korea. Nagsisimula pa lang daw noon ng BTS. We were very lucky na kami yung Filipino cover group na pinadala ng Philippines that time to compete with other countries. And super thankful din kami na pumayag yung management nila na ma-meet namin sila backstage. And for them, sabi nila, happy rin sila na na-meet kami kasi kami daw po yung first Filipino cover group na na-meet nila. Sa Fast Talk segment, may mga ibinuking naman si Stel. Sa SB19, sino ang pinaka-naughty? I would say ako po. Sino ang pinaka-chick boy? Ako na rin. Forever boyfriend. Sino ang habulin ng girls? Justin? Sa personal na buhay, are you single? Yes po. Okay. At least naitanong Pero ko. taken ng 18. Nagpakitang gilas din si Stel ng kanyang kaldag moves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bam, bam. At syempre, may gento tutorial din. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Binweltahan ni Vice President Sara Duterte sina Senadora Risa Ontiveros at Party List Representative Franz Castro matapos nilang questionin ang paggamit ng Office of the Vice President ng milyong-milyong piso na confidential funds. Ilang ahensya rin ang humiling na magka-confidential funds para sa 2024. Ano nga ba ang confidential fund at para saan ito? Tunghayan po yan sa special report na tinutukan ni Rafi Kim. Mainit ang sagutan ni Vice President Sara Duterte at Opposition Senator Risa Ontiveros sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President noong taong 2022. Illegal daw kasi ang paglipat ng 221 million peso confidential funds mula sa Office of the President patungo sa Vice President. Sa pahayag ni Duterte, pinatutsadahan niya ang anyay madramang si Ontiveros na gusto raw palabasin na nakuha ng illegal ng OVP ang 2022 confidential funds nito. Pero wala naman daw maipalabas na patunay ang mga ito para suportahan ang anyay marumi nilang imahinasyon. Sagot niya ni Ontiveros, trabaho lang, walang drama. Hindi ko kailangang mag-wish na na-access ng opisina niya ng illegal ang confidential funds. Dalawang former Senate President na ang nagsabi, Senator Grilon at Senator Pimentel, na yung paglipat ng pondo mula OP to OVP ay illegal at unconstitutional. binanatan din ni Duterte si Party List Representative Franz Castro dahil sa mga batikos nito sa 2022 confidential funds ng OVP. You took out words doon sa batas and you interpret it this way. Sabi nila, huwag niyo na basahin yung 3 words dyan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Ngayon. At ng buong Makabayan Block. Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung koneksyon nila sa mga NPA. Nauna nang sinabi ni Representative Castro na pawang katotohanan ang binabanggit nila tungkol sa confidential fund ng OVP.
Karapatan daw ng publikong malaman kung paanong ginastos ng OVP ang 125 million pesos sa loob lang ng 19 na araw. Pero para saan nga ba ang confidential funds na yan? Batay sa Joint Circular No. 2015-01 ng Commission on Audit, ang confidential fund ay pondo ng mga civilian government agencies para sa kanilang surveillance activity na susuporta sa kanilang mandato. Iba ito sa intelligence funds na pondo naman para sa pagkalat ng intelligence information ng mga uniformed military personnel at intelligence practitioners na may direktang epekto sa pambansang seguridad. Ngayong taon, 10 bilyong piso ang kabuuang budget para sa confidential at intelligence funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa susunod na taon, ganito rin kalaki ang hinihingi. Pinakamalaki ang sa Office of the President na nasa 2.25 billion pesos ang hinihinging confidential funds, bukod pa sa 2.31 billion pesos na intelligence fund. Pero base sa datos na nakalat ng GMA Integrated News Research, dumami na ang mga civilian agencies na humihingi ng confidential funds. Mula sa 21 ahensya noong 2016, nasa 28 agencies na ang humihingi nito sa 2024 budget. Doon sa ating nakaraan, ang confidential funds nga ay parang nilalaan lang sa Office of the President. Kasi nga, kailangan siyang may confidential funds for special pet projects. Kasi ang Office of the President, di ba parang ang assumption doon, supervision of all the agencies of the government. So may kanya-kanya silang flagship programs. Sabi ni Dr. Maria Fe Mendoza ng UP National College of Public Administration and Governance, nagbago na ang panahon tungkol sa pangangailangan at pinagkakagastusan ng confidential fund. Kaya daw marahil dumami ang humihingi nito. Ngayon, tinignan nila na ang national security, hindi lang siya peace and order or yung parang problema natin sa defense or sa mga terrorists. Kung hindi, kasama din yung food security. Ino-audit pa rin naman ito ng COA, pero di tulad sa regular na budget, hindi pwedeng isiwalat ng COA kung saan ito ginamit. Pagtatanungin mo, bibigyan ka ng datos na ay hindi namin madidisclose kasi confidential. Ayon sa mga eksperto, kung pagbabasehan ng batas, mahirap kontrahin ang paghingi ng confidential fund ng mga ahensya ng gobyerno kapag sinabi nilang kailangan nila ito para maipatupad ang kanilang mandato. Pero sana raw, sa halip na programang hindi pwedeng malaman ang pinagkagastusan, ibigay na lang ito sa ahensyang direkta ang tulong sa mamamayan. Yung intelligence funds, ilagay talaga natin sa intelligence agencies para mas magamit nila yon. Kesa i-spread out mo sa kung ano-anong mga agencies na baka naman kukunti lang ang ambag. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Pilot episode pa lang, iba't ibang emosyon na ang pinaramdam sa viewers ng Maging Sino Ka Man na hot topic pa worldwide. At very thankful naman ang Team Barda sa natatanggap na papuri ng bago nilang serye. Makichika kay Nelson Canlas. Makapigil hininga ang opening scenes ng pilot episode ng Maging Sino Ka Man kagabi. Ang cast and crew ng serye na sabay-sabay na nanood, tutok na tutok. At sa unang labas ni Carding, played by David Licauco, napag-cheer ang cast. Trending topic worldwide ang world premiere ng serye. Sabi ng netizens, sobrang intense at nakakakabaraw ang habulan ng motor scene. Impressive and promising daw dahil ginalingan ng Barda. At ang iba, nakaramdam daw ng excitement, lungkot, kilig at na-amaze. Ang mga nakinood sa taping site, hinangaan daw ng husto ang mga eksena ni na David at Barbie Forteza. Maganda po. Maganda yung eksena talaga. Ang ganda po eh. Talagang bagay na bagay si Barbie tsaka si David. Kanino ka kinilig? Grabe, ang gwapo po ni David. Thankful sina Barbie at David sa magandang pagtanggap ng viewers sa kanilang bagong serye. Lalo't pinaghirapan nila ng todo ang kanilang bakbakan scenes. Salamat sa suporta nyo. Sana po ay suportahan nyo pa rin kami. We really appreciate you guys and God bless you. Halos maluhang nga raw si Barbie sa takot sa paggawa ng eksenang ito na definitely unforgettable raw. Grabe, naging action star ka for a day. Ayun na nga po, totoo rin po talaga yung reaction ko na, buhay pa pala ako, ganon.
All praises din sa dalawa ang kanilang co-stars, kabilang ang veteran actor na si E.R. Ejercito. Talagang magaling si David. Realistic ang kanyang acting. At saka talagang may potential na maging next action star ng bansang Pilipinas. And I believe also Barbie Fortesa will be the next primetime queen. Si Barbie, aminadong nabitin sa pilot episode, pero simula pa lang naman daw yan at marami pang exciting na eksenang dapat abangan. Sa pagpapatuloy ng kwento ng serye, mas nakakaantig ng damdamin ang revelasyon sa buhay ni Monique at ng kanyang ina. Papayag na lang ba si Carding na di muling mag-cruise ang landas nila ni Monique? At paano kaya papasok sa kwento si Dino, ang nagpapanggap na lalaking si Monique, at magbibigay kulay sa maging sino ka man? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. At itatama ko lang po ang sinabi ko kanina. Nag-special mention si Stel sa 18 at hindi po sa atin. Ha? Sorry. Ako po si Yara Liano, Miss Mel, Miss Vicky Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.